kapatid. Magandang araw at oras sa inyo, saan man kayo naroroon. Ano man inyong katayuan sa buhay. Sa inyong lahat, mga kapatid, na nanunood, at ang pinaka-importante sa bagay na ito, mga kapatid, ay kayo'y nakikinig. Yan ang mahalaga dito, mga kapatid, na tinatawag ng ating Ama na tumupad sa kanyang mga utos. Sa inyong lahat, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ito, mga kapatid, ito yung pangsamantala na hindi muna, ito yung huli, hindi muna tayo hahatid sa inyo ng magagandang balita. Ito ay bilang panghuli ngayon, baka itong taon na ito o sa susunod pang mga taon, baka itong taon din na ito magkakaroon. Ngayon ay July 6, 2024, mga kapatid. At dito nga, ika-144 na mensahe namin ito sa inyong lahat. Sa ating lahat na rin, mga kapatid. Dahil itong mga mensaheng ito ay nagugulat din ako. Dahil ito ay hindi ko alam. At minimensahe lang ito ng ating Ama sa akin, pinatransfer ko lang sa inyo. At yun nga, nabanggit ko sa inyo na nagugulat din ako dito sa mga pahayag na ito ng Espiritu Santo sa atin. Hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Dahil pagkarinig ko, pasa ko kagad sa inyo. Ika-144 na pa na ito mensahe. Simula nung hindi ko matandaan pa dahil hindi ko aking listahan, mga kapatid. Kung anong taon kami nagsimula na nagbigay ng mensahe sa sanglibutan. Basta yung bilang 144 na. 144 message. At hinto ko lang daw muna ika ng ating Ama. Hindi ko alam kung kailan pa uli ito mauulit. Siguro baka matatagalan. At antayin nyo na lang kung kailan nili magbubukas. At sa bilang ng mga mensaheng ito, mga kapatid, na inyong pinapakinggan palagi, ay kumpleto ito. Sapat na para maligtas ang mga nakikinig, mga kapatid. Kung ito ay inyong uunawain at buong pusong tutuparin, mga kapatid. Kahit pa mayroong mga kakulangan, pero hindi na yun hadlang para hindi makarating sa hinahangad ng bawat isa na kaligtasan. Kumpleto na ito, mga kapatid. Kagaya nito ngayon, bilang panghuli sa mensahe dito sa taong ito, baka sa susunod pa, mga kapatid. Yung ikinayaman ni Kibuloy, mga kapatid, ito yung babanggitin natin ngayon na kailangan talagang gawin ng tao. Dahil may pangako dito ang ating yung ika-10 bahagi, yung 10%, mga kapatid, kailangan talaga na lahat ng nilikha ng ating Ama na tao, kahit nga sa hayop na yung alaga, mayroong ika-10 bahagi na kailangan tayong ibigay sa ating Ama. Sabi nila, maraming nagsasabi na mga tao na tumututol dito sa ika-10 bahagi. Sabi nila, ay nakasulat naman na magbigay ang bawat isa ayon sa kanilang ikasasaya. Hindi yung mabigat sa loob. Bukod yun, mga kapatid. Iba yung kusang loob na handog at iba yung itinakdang handog na 10%.
ikasampung bahagi o ikapo, mga kapatid. Iba yun. Iba yung kusang handog, mga kapatid. Dahil yung kusang handog, yun yung ibinibigay ng mga lumalapit sa Ama sa araw-araw. Merong kusang handog talaga na ibinibigay. Pero meron yung itinakda na talagang may sabi sa Ilocano, adagatad na. Mayroon talagang limit, ikasampung bahagi. Ayan. Ihuhuli natin yung kusang handog, mga kapatid. Ito ngayon yung utos. Yung utos ng ating Ama. At ito hindi basta-basta, huwag kang basta-basta magbibigay nito pag hindi binigyan ng karapatan ng ating Ama na mag-collect o kaya ay humingi, dahil binibigyan ng karapatan ng Ama ang bawat tao. Binigyan karapatan kang humingi dahil yun ang utos sa iyo. Kailangan suriin yung mabuti. Kung yung humihingi ng 10 utos ay 10% ay kasampung bahagi, yun ba talaga inutusan ng Ama? Malalaman nyo dito ngayon, mga kapatid, sa oras na ito, kung sino talaga yung dapat paglagakan ng 10% o ikasampung bahagi na hinihingi ng ating Ama, na doon sa paraang yon tatanggap ang bawat magbibigay ng biyaya sa ating Ama. Bawat magbibigay, bibiyayaan ng ating Ama. Basta doon sa nakasulat na dapat talagang pagbigyan, mga kapatid. Ito, pakinggan natin mabuti ito, mga kapatid, at inyong unawain. Dahil ito yung tunay na ipinagagawa ng ating Ama sa kanyang sinugo. Maaaliw kayo dito, mga kapatid. Dahil once ka nagbigay ka dito, maaaliw ka dahil ang biyaya talaga maghahabulan papunta sa iyo, hindi mo hahanapin, mga kapatid. Ako tinatawag ito ng ating Ama na mga aliw. Kita nyo, basahin natin dun sa Juan 15:26. Ito patungkol sa ikasampung bahagi, mga kapatid. Magsimula tayo dun kay Juan 14:26, 15:26 at 16:7. Yan. Una, 14:26. Juan 14:26. Mga kapatid, baka humaba tayo dito. Ito yung kinakapan ko ngayon. Kinakabahala ako dahil mahaba talaga. 1:14:26. Basahin kagad natin. Ito yung sabi ng ating Panginoong si Isa sa kanyang susuguin. Nandito na nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid. 1:14:26. Datapat pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatutuo sa akin. Sino ito susuguin, mga kapatid? Ako rin nata ang sasagot. Yung nakasulat dito, mang-aaliw. Ayan o, nakasulat. Pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Ito pala mula sa Ama. Mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu ng katotohanan, yung mga salita ng Ama dito nyo maririnig. Yun yung Espiritu ng katotohanan. Dahil ang salita ng ating Ama ay pawang totoo. Walang kasinungalingan sa Kanya, at dito nyo nga maririnig ang salita ng ating Ama na ibinigay niya sa akin, mga kapatid. Nagbuhat sa Ama at siyang magpapatutuo sa akin. Pinatututuhanan ko na ang ating Panginoon ay isa ang pangalan ngayon. Ayan, ang isa kong pinatututuhanan ngayon, mga kapatid.
Dahil siya nga may bagong pangalan. Ngayon ito, sinabing mang-aaliw dahil pag nagdala kayo dito ng 10% sa inyong kinikita, weeklyhan man o araw-araw man kung kayo'y malapit, basta yung ikasampung bahagi, dalahin nyo dito, maaaliw kayo mga kapatid. Babalik sa inyo yan na higit na mas malaki mga kapatid. Sinabi ko nga kanina, yung pagpapala at biyaya ng ating Ama, hahanapin ka mga kapatid. Hindi ikaw ang maghahanap ng biyaya at pagpapala, hahanapin ka. Pag nagbigay ka dito ng 10% o ikasampung bahagi. Paano tayo nakakasiguro dito mga kapatid? Makinig kang mabuti, makakasiguro ka dito sa pamamagitan ng mga salita na inyong maririnig. Doon pa sa Juan 15:26. Balik tayo mga kapatid. Atras tayo ng konti. Ano na ba yung binasa natin? 14:26. Ay, 14:26 na ngayon. Ibaguhin natin. 14:26 ngayon. Kanina? 15:26. 14:26 na tayo ngayon. Nagbaliktad lang. Nabaliktad. Ayun, halos ganun din ito mga kapatid. Bakahin natin. Halos magkaparehas din 26. Tama ba? Oo, parehas 26. Kaya nga lang yung kapitulo magkaiba. 14, 15 yung isa. Bakahin na natin. Datapat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Susuguin ng Ama sa pangalan ng ating Panginoon. Ano nga ang pangalan ng ating Panginoon ngayon? Isa. Ngayon. Yun ang pangalan ng ating Panginoon. Isa. Ngayon. Kaya binanggit dito, ang Espiritu sa makatuwid bagay, ang mang-aaliw, kanya. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Walang ibang sinugo ng Ama ngayon mga kapatid. Sa pangalan ng ating Panginoon, ang pangalan ng ating Panginoon ngayon ay isa. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Malinaw sana ito mga kapatid sa inyong pangdinig. Huwag kayong mag-alinlangan dito. Kung kayo'y naghahangad ng biyaya, pagpapala at awa ng ating Ama, huwag kayong mag-alinlangan dito mga kapatid. Kung doon sa mga nauna na humingi sa inyo ng ika-10% at hindi ninyo nakamit ang biyaya ng ating Ama, huwag nyo itong itulad doon mga kapatid. Dahil ito'y totoo, tunay at tapat. Walang kasinungalingan dito mga kapatid. Siya nawa. Ito'y paalala sa inyo. Baka baliwalain nyo ito at pagdating ng itinakdang araw ay mapapatunayan yung palang totoo ay huli na ang lahat. Hindi ninyo ginawa ang pinagagawa ng ating Ama. Bago mangyari yon, pinapaalala ko sa inyo, huwag nyo itong baliwalain mga kapatid. Dahil dito nakasalalay ang lahat ng hinahangad ng tao na gusto nilang mangyari sa buhay na kapayapaan, katiwasayan at buhay na walang hanggan mga kapatid. Dito nakasalalay sa 10% na ito. Hanggang yung mabuti. Andun pa sa 16:7. 16:7. Ating mababasa dito. Juan pa rin, 16:7. Gayon may sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo.
Inuulit ko. Bakit pang aaliw? Inuulit ko mga kapatid. Dahil pag nagbigay ka ng 10% dito, maaaliw kayong balik. Nung 10% na binigay mo dito, maaaliw ka talaga. Ha? Pakinggan yung mabuti. Ito yung pinaka-sintro ng mensahe mga kapatid. Sa 144 na mensahe na ito yung 144, ito yung isang pinaka sa lahat. Itong mensahe na ito. Kaya pakinggan nyo itong mabuti. Saan na tayo? Dahil itong sugo na ito mga kapatid ay nakasulat doon kay Malakyas 3:1 8:10 hanggang 12. Kanya mga kapatid, Malakyas. Atras tayo. Sana huwag tayo abutin ng isang oras para malaki na naman ang babayaran namin dito mga kapatid. Malakyas 3:1 hanggang anong pagkabangit kayo na? Hanggang 12. Wala. Kita nyo mga kapatid, hanggang 12. Basahin natin to. Ano yung pamagat? Ang pag-ibig ng sugo ng Panginoon. Kita nyo mga kapatid, yung sugo ng Panginoon, ganito. Ang pagdating ng sugo ng Panginoon, mga kapatid. Basahin natin kay Malakyas 3:1 hanggang 12. Ito yung pagdating ng sugo. Basahin natin mabuti. Narito, aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon. Yan. Sa kaniyang templo. Ang templo kasi niya, yung tahanan niya mga kapatid, ay kung nasaan yung kanyang mga salita, yun ang kanyang templo mga kapatid. Yun ang tahanan ng ating Panginoon. Kaya malinaw mga kapatid, nandito yung mga salita ng ating Panginoon, kaya ito ang kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito. Siya ay dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit, sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? Yun ang tanong. At sino ang tatayo pagka siya pakikita? Sapagkat siya parang apoy na mangdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. Yun lang ang problema nyo dito mga kapatid. Hindi kayo basta-basta makakapasok dito kung hindi nyo tutuparin yung mga utos ng ating Panginoong si Isa. May mga patakaran dito mga kapatid. Kita nyo nga ito, patakaran. Ha? Ayan. At yung isang pinakamalala, ito mga kapatid. Video ba itaas? O yan no, yan, tirintas niya. Ayan. Yan yung mga patakaran dito pa. At marami pa iba mga kapatid. Kaya sinasabi nga dito sa 12, sino ang makatatayo o makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya pakikita? Sapagkat siya parang apoy na mangdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. Ng mga tagapagpaputi. Ito mga kapatid. Lilinisin kayo ditong mabuti mga kapatid. Hindi kayo makakapasok dito. Dahil maraming pinagbabawal ang Ama nung una pa at hanggang ngayon. At dito niya ibinagsak lahat yun mga kapatid. Yung mga ipinagbabawal niya, nandito lahat. So, at siya'y mauupong gaya ng mangingintab. Alam yung nakaupo na mangingintab, yung nagsashine ng sapatos na nakaupo. Yan. Kita nyo kaya nga ito hindi nyo pa ako nakita na nagsalita na nakatayo.
Dahil ang utos ng ating Ama at ganun din ang ginagawa ng aking Panginoong si Isa na sa pag nangaral, siya ay nakaupo, mga kapatid. Kaya kung gusto mong matuwa sa iyo ang ating Panginoon, tuladin mo ang kanyang mga ginawa. Nangangaral siya, nakaupo. Wala pa siyang wala kang mababasa sa banal na kasulatan na nangaral ang ating Panginoon na siya ay nakatayo. Siya ay umuupo, mga kapatid. Yan. Kaya ganoon yung ginagawa ng inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan. Siya'y mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ng mga anak ni Levi. Ayan, yung mga naniniwala sa mga sulat sa Levitico. Yung mga anak ni Levi yan. Levitico. Yung mga bawal pagkain ng baboy, nandun yun. Bawal pagkain ng mga namatay sa sarili, bawal kumain ng isdang walang kaliskis, nandun yun sa Levitico, mga kapatid. At kanyang pakikinising parang ginto at pilak, at sila'y maghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katuwiran. Yung mga handog kasi yung katuwiran, katulad yung mga panalangin sa itinakdang oras. Doon natin ihahandog ang ating sarili. Mananalangin tayo sa itinakdang oras ng ating Ama. Pag tinupad mo kasi yung kanyang utos, mga itinakda niyang oras na dapat sundin, inihandog mo na ang iyong sarili sa Kanya. Dahil tinupad mo yung utos niya sa oras na Kanyang itinakda at ganun din sa araw. Yun ang paraan ng paghahandog ng katuwiran at ng ating sarili, mga kapatid. Kung ano yung sinabi niya, gawin natin. Yun ang tunay na paghahandog, mga kapatid. Saan tayo? Number 4. Kung magkagayoy ang handog ng Huda at ng Jerusalem, ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga araw ng una. Kita nyo, babalik yung panahon ng una at gaya ng mga taon ng una. Yan nyo. Ano ba yung mga unang panahon? Ano ba yung pinaggagawa nung unang panahon, mga kapatid? Simula tayo kay Moises. 10 utos, mga kapatid. Yun yung una. Ha? At iyon din ang huli. Yung 10 utos, yun yung una, at ganon din itong huli, mga kapatid. Dahil yung huling sugo, ang dala-dala na ay 10 utos. At aking lalapitan kayo sa kahatulan, at ako'y magiging maliksing saksi laban sa mga manghuhula, at laban sa mga mangangalunya, at laban sa mga sinungaling na manunumpa, at laban doon sa nagsisipighati sa mang-aaraw. Yun yung nakikipag-arawan na hindi sila binibigay yung eksaktong sweldo. Sa kanyang mga kaupahan, sa babaeng balo at sa ulila at sa mga nagliligaw sa taga-ibang lupa mula sa kanyang matuwid at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago, kaya kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. Yung anak ni Jacob kasi yun yung mga matyaga. Hindi nagbabago ang ating Panginoong si Isa. Kaya yung mga anak ni Jacob, yung mga matityaga, yung sinabi ng ating Ama, ang magtiis hanggang wakas, yun yung maliligtas. Yun yung mga anak ni Jacob. At yung Jacob ay pinalitan niya ng pangalang Israel. Ginawa niyang Israel yung pangalang Jacob. Ay yung masunurin, kumapit ng gusto sa utos hanggang sa mabasbasan. Yun yung Jacob, mga kapatid. Sa 7 tayo. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin.
at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinabi, saan mo kami manunumbalik? Yun kasi yung tanong ng mga suwail mga mapaghimagsik. Nanakawan baga ng tao ang Ama? Gayon may ninakawan ninyo ako, ngunit inyong sinabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kita nyo mga kapatid, yung ikasampung bahagi, pag hindi natin binigay sa ating Ama, yun ay ninakaw na natin sa Kanya. Halimbawa, kumikita ka ng 1,000, pinakamababa mga kapatid, kumikita ka ng 1,000 sa loob ng 1 linggo. Pagdating ng Sabado, yeah, wala nang trabaho dyan Pambihira na lang yung kumpanyang may trabaho sa Sabado at Linggo. Pagdating ng Linggo, di kumita ka na ng 1,000. Ay pagdating ng Sabado, Biyernes ng hapon, o may pera ka na nun. Dahil wala nang trabaho kinabukasan, Sabado Pagsamba na sa ating Ama yan. Yung 1,000 na kinita mo, 10% bibigay mo sa Ama. Ibig sabihin, 100. 100 piso, tama ba? 100. Ibibigay mo yun sa Ama at yun ay dadalahin mo kung saan pinag-utos ng Ama na iyong ibibigay yun. Ngayon ko lang ito binanggit mga kapatid dahil ngayon na sinabi ng ating Ama na ito ay banggitin. Ito para sa lahat at sa ikabubuti ng lahat mga kapatid. 10% mabigat ba yun? Sa inyo, mga nakikinig, mabigat ba yung 10%? Di ba napakagaan? Sa 1,000 kinikita mo, sa loob ng 1 linggo, 100 bibigyan. May 900 ka pa na iwan. At least, pag nakapagbigay ka, ay kahit saan ka pumunta, ligtas ka mga kapatid. Malayo ka sa kapahamakan dahil ang biyaya nga ilalapit sa'yo, hahanapin ka ng biyaya at pagpapala mga kapatid. Yun ang kapalit nun subaybayan yung mabuti at yung pakinggan ito mga kapatid. Saan tayo kanina? Sa ika-10 bahagi, yun daw ay ninakaw natin dahil nakasulat nga, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako, ika ng ating Ama. Ngunit inyong sinabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Kita nyo, ika-10 bahagi, pag hindi natin binigay sa ating Ama, ninakaw natin yun sa Kanya. Lahat ng ika-10%, ika-10 bahagi na kinikita natin, hindi yun sa atin, yun ay sa Ama, bahagi niya, bilang pagbibigay niya sa atin ng lakas, katalinuhan sa pagtupad sa utos, at paglalayo sa kapahamakan. Di ba? Yung ika-10%. Yun yung parang anong tawag doon na mas mabuting pakinggan, parang yung ano ba, tulungan niyo ako, pinaka-siguridad sa araw-araw ng iyong pamumuhay. Secure ba yun? Secure ka sa araw-araw. Para kang naka-bulletproof, mga kapatid. Talo pa yung insurance noon. Dahil yung insurance, madidisgrasya ka muna bago ka tumanggap O kaya kung ano-ano pang dapat mangyari sa'yo bago mo matanggap yung insurance. Ito higit sa insurance ito mga kapatid. Pag binigay mo yung 10%, ay lahat ng kapahamakan na ilalayo sa'yo. Diba? Susunod at hahanapin ka, bubuntutan ka ng mga biyaya at pagpapala ng ating Ama. Yun yung pangako niya, pakinggan yung mabuti, tuloy natin. Dahil ninakaw nga natin yung
napakarami na eh. Ako, mga kapatid, ilang taon na ako. Ilan na yung kinikita ko sa loob ng isang taon. Di ba? Dapat binibigay ko yun sa ating Ama. Ngayon, ang hiningi sa atin ng ating Ama, yung buong pagkatao, maglingkod ako sa Kanya ng buong puso ko, buong kaluluwa, at buong buhay ko, buong pag-iisip ko, mga kapatid. Yun ang inihandog ko ngayon sa ating Ama, dahil yun ang hinihingi niya sa akin. Diba? Siya nawa. Ngayon, lahat ng inuutosan naman ng ating Ama na magbigay ng 10% na binigay dito, makinig kayong mabuti. Kayo'y nanganunumpa sa nuebe na tayo, nang sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay ninyong buong bansa. Kita mo? Buong bansa ninakawan ng Ama dahil doon sa 10%. Si Kibuloy humihingi ng ganito, pero huwag kayong tigilan nyo na yun, mga kapatid, dahil hindi siguridad ang matatanggap nyo dyan, kapahamakan, dahil sinubukan ko ding nagawi dyan. Pero umatras ako dahil malayo sa ipinag-uutos ng Ama ang kanilang ginagawa, mga kapatid. Napakalayo. Siya din yung mahigpit na nag-uutos ng 10%. Yan, ninakaw ng buong bansa. Ngayon, doon sa 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ito yung bahay, yung tinatahanan ng Espiritu Santo ng salita ng ating Ama, nung kanyang mga utos, yun yung bahay ng ating Panginoon. Yun yung kanyang templo. At ito nga, mga kapatid, dito nyo dalahin. Sinasabi ko sa inyo ito ng diretsahan, walang paligoy-ligoy dito. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ibig sabihin, mga kapatid, mahirap ang katayuan sa buhay. Ayun. Ngayon, pag binigyan ninyo ito, mas higit ang kapalit sa ibibigay nyo rito na 10%, mga kapatid. Ikasampung bahagi yan. Napakababa, mga kapatid. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Subukin ninyo, mga kapatid. Subukin nyo dito. 10%. Magkano lang yung 10%? Maiiwas na yung pamilya mo sa kapahamakan. Ikaw na pamilya, isa kang ama na malakas kumita, marami kang anak. Yung 10% dalahin mo dito, nakasigurado, may siguridad na yung mga anak mo. Yun ang pangako ng ating Ama dito. Basahin natin. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Siya nawa. Kita niyo, mga kapatid, ang pangakong ito. Magbigay ka ng 10%. Dito, ngayon din, mga kapatid, pag narinig mo ito, huwag ka nang magdalawang isip, dahil yung pagpapala na ibibigay ng ating Ama na ibabalik sa inyo, pag ibinigay nyo yung buong ikasampung bahagi dito ng inyong kinikita, ay bibigyan kayo ng pagpapala ng Ama na walang sapat na silid na kalalagyan. May silid ba yung bahay mo? Tingnan mo, gaano kalaki. Hindi magkakasya doon yung pagpapala na ibibigay sa iyo ng ating Ama kung dadalahin mo dito yung ikasampung bahagi ng iyong kinikita, mga kapatid. Kasi sinasabi ko, walang kasinungalingan dito. Huwag na kayong tumutol kung gusto nyo na kayo ay mapabuti. Dahil iisa lang ang mabuti, ang utos ng ating Ama. At ito yun, mga kapatid. Siya nawa. Ituloy natin. Hanggang saan ba to? Well, Hanggang 12. ayun, nasa 10 pa lang tayo. Tuloy natin hanggang 12. Sa 11 na tayo. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Sasawayin niya yung lahat ng mga nagbabanta sa iyo.
nananakmal. Ibig sabihin yung kaya-kaya kanilang patalin o parusahan o kaya ay ambusin. Ayan. Sasawayin niya, nakasulat. Pag iyong dinala dito, yung ika-10 bahagi. Ito yung pangako niya. Aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. So, kita nyo, pati yung bunga ng tanim mo, hindi masisira. Ni malalagasan man ng bunga sa panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mga kapatid, kita nyo? Magiging maligayang lupain. Kung may lupa ka, mga kapatid, magiging maligaya ang lupain mo kung yung ika-10 bahagi ng iyong kinikita ay dadalahin mo dito, mga kapatid. Ano pa yung isang patunay, mga kapatid? Ngayon, yung ika-10 bahagi, mga kapatid, na sinasabi ko, sa iisang dako lamang ito gagawin. Hindi kung saan-saan, mga kapatid. At basahin natin sa Deuteronomio 12:1 hanggang 14. Deuteronomio. Ito pa yung isang patunay, mga kapatid. Sana dito sa talata na ito natin babasahin, makumpleto ang inyong pangunawa, mga kapatid. Deuteronomio 12. Tandaang mabuti ito, mga kapatid. Yung mga bagay na ito. Yung pangako ng ating Ama, tinandaan nyo, ilista nyo kung saan nakalagay yung pangako nyo. Deuteronomio 12:1 hanggang 14. Tandaan nyo mabuti ito, mga kapatid, para huwag kayong maligaw sa pagdadala ng ika-10 bahagi. Pamagat, Ipinayo ang pag-aaral ng kautusan. 12. Ang lahat ng paghahandog Ang lahat ay gagawin sa iisang dako. Ayun. Kung may Biblia kayo, mga kapatid, tingnan yung mabuti. Deuteronomio 12:1 hanggang 14. Dito lang dapat gawin ito. Basahin ko yung pamagat. Ang lahat ng paghahandog ay gagawin sa iisang dako. Anong dako ito, mga kapatid? Ha? Makinig kayong mabuti. Malalaman nyo kung ano yung dakong yun. Basahin na natin. Ito ang mga palatuntunan at mga kahatulan na inyong isasagawa sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoong si Isao Ama, ng iyong mga magulang upang ariin sa lahat ng mga araw na inyong ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ha? Makinig na mabuti. Tunay na gigibain ninyo ang lahat ng mga dako na pinaglilingkuran sa kanilang Diyos. Ismuldi, mga kapatid, mga Diyos-Diyosan to tinutukoy dito. Na pinaglilingkuran sa kanilang Diyos. Ismuldi na naman. Ng mga bansang inyong aariin sa ibabaw ng matataas na bundok at sa ibabaw ng mga burol at sa lilim ng bawat punong kahoy na sa sariwa, at iyong iwawasak ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haliging pinakaalaala at susunugin ang kanilang mga asira sa apoy at inyong ibubuwal ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos. Mga Diyos-Diyosan to, mga kapatid, larawang inanyuan.
at inyong papawiin ang kanilang pangalan sa dakong yaon. O, yung dako pa lang ito na paghahandugan mga kapatid. Eh, kailangan walang Diyos-Diyosan. Walang ribulto dito. Huwag kayong gagawa ng ganito sa Panginoon ninyong si Isa o Ama. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong si Isa o Ama sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Ayun pala yung dako mga kapatid. Na paghahandugan kung nasaan inilagay ng Ama yung kanyang pangalan. Yun yung dako na pagbibigyan ng mga handog. Tuloy natin. Sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Yung kanyang tahanan mga kapatid, yung tahanan ng ating Panginoong si Isa, ay kung nasaan nga yung kanyang mga salita, andun yung kanyang espiritu sapagkat ang salita niya ay espiritu. At lahat ng mga salita niya dito mo maririnig mga kapatid. Kaya ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang templo. Ito ang kanyang bahay mga kapatid. Inyong hanapin at doon kayo pumaroon. Hindi na kayo maghahanap mga kapatid ko na nakikinig. Kung saan kayo maghahandog. Dahil andito, direkta nakikita nyo. At alam niyo kung saan ito nakatayo. Kung hindi nyo pa alam, babanggitin ko sa inyo. Sun 7, Asing Gabiya, Baggaw, Cagayan. Yan. Nandiyan kami mga kapatid. Shanawa. Inuulit ko. Sun 7, Asing Gabiya, Baggaw, Cagayan. Sakop po ba ito ng San Jose? Ayo San Jose. Sun 7, Asing Gabiya, San Jose, Baggaw, Cagayan. Ayun pala yung kompleto. Kahit, di bali, 3 beses naman natin binanggit. At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain at ang inyong mga ikasampung bahagi. Malinaw, mga kapatid. At ang handog na tataas ng inyong kamay at ang inyong mga panata at ang inyong mga kusang handog at ang mga panganay sa inyong mga bakahan at sa inyong mga kawan. At doon kayo kakain sa harap ng Panginoon ninyong si Isa o Ama at kayo'y mga gagalak sa lahat ng kalagyan ng inyong kamay. Kayo at ang inyong mga sambahayan kung saan ka pinagpala ng Panginoon mong si Isa o Ama. Huwag ninyong gagawin ang ayon sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa dito sa araw na ito. Ano ba ito? Tama ba? Na ang magalingin ng bawat isa sa kanyang paningin. Yun, huwag ninyong gagawin yung mga ginagawa natin, yung mga araw na ito, yung mga nagdaan, na kung ano yung gusto natin, yun ang ating gagawin. Hindi mga kapatid, huwag nating gawin yun. Kung ano yung gusto ng ating Ama, yun ang ating gawin. Sapagkat hindi pa kayo nakararating sa kapahingahan at sa mana na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong si Isa o Ama. Yung kapahingahan mga kapatid, itong araw na ito, ito yung unang araw ng bawat buwan. Ito ang unang Sabado. Ito yung banal na araw mga kapatid. Itong araw na ito mga kapatid. Dito kailangan pumasok din yung lahat nagsisipaghandog. Maniwala dito dahil ito yung itinakdang araw. Ito yung isang araw na itinakda ng ating Ama na kanyang itinira na dapat magsipasok sa araw na ito yung mga hindi pa nakakapasok na takdang pumasok mga kapatid. Number 10 na tayo. Hanggang 14 tayo eh. Datapat pagtawid ninyo ng Jordan. Ito yung panito eh. Marami nga ibig sabihin nito eh. Dahil yung mga taga-ibang bansa kailangan tumawid talaga ng dagat. At pagtahan sa lupain na pinamana sa inyo ng Panginoon yung si Isa o Ama
na pagkabigay niya sa inyo ng kapahingahan sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot, na ano pat kayo'y tumahang tiwasay, ay mangyayari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong si Isa o Ama na patatahanan ng kanyang pangalan. O ito na nga, Isa o Ama, yung pinatatahanan ng kanyang pangalan, ay doon ninyo dadalhin ang lahat na aking iniuutos sa inyo, ang inyong mga handog na susunugin, at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi, at ang handog na itataas ng inyong kamay, at ang lahat ng inyong piling panata na inyong ipinanata sa Panginoon. At kayo'y mga gagalak sa harap ng Panginoon ninyong si Isa o Ama, kayo at ang inyong mga anak na lalaki at babae, at ang inyong mga aliping lalaki at babae, at ang libita na nasa loob ng inyong mga pintuang daan, sapagkat siya'y walang bahagi ni mana na kasama ninyo. Mga mag-ingat ka na huwag mong ihahandog ang iyong handog na susunugin sa alinmang dakong iyong makikita. Dito lang, mga kapatid, kung saan inilagay ng ating Ama ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang panganay na anak. Yung 14, mga kapatid, bilang huli. Sabi dito sa 13, mag-ingat ka na huwag mong ihahandog ang iyong handog na susunugin sa alinmang dakong iyong makikita, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon sa isa sa iyong mga lipi, ay doon mo ihahandog ang iyong mga handog na susunugin, at doon mo gagawin ang lahat na aking iniuutos sa iyo. Ano yung lahat na inuutos nating binasa, mga kapatid? Pinakamahalaga dito, mga kapatid, yung ikasampung bahagi. Ayan. Sana, mga kapatid, dito ay inyong naunawaan, dahil ipinaliwanag sa atin ng ating Panginoong si Isa sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin sa araw na ito. Kung ano talaga ang dapat at nararapat na gawin ng bawat isa sa atin para matamo natin ang kanyang pangako, ang kapayapaan, katiwasayan, biyaya at buhay na walang hanggan, mga kapatid, sa pamamagitan, mga kapatid, ng kanyang ipinag-uutos sa atin ang ikasampung bahagi, ibigay natin sa kanya magmula sa araw na ito. Tandaan natin, mga kapatid, huwag nyo itong kalilimutan, ito'y para sa inyo ring kaligtasan. Hanggang sa muli, mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari, ay sumain nyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ayan, pahabol, mga kapatid. Ganon din sa lahat ng mga nakikinig. Unang-una, kaya Rodessa Pastor Litana, at kay Laina Pastor Litana, kay Di Maris Kakatyan, sino pa? Hindi nabanggit. Kay Florida Pastor Helenman at ang kanyang pamilya. Yan, sa inyong lahat, mga kapatid, kagaya nating nabanggit, biyaya at awa ng ating Ama ay sumain yung nawang lahat. Yan, hanggang sa muli, mga kapatid, ito ay matagal na tayo muli na magdadaupang puso. Dahil 144, ika-144 na mensahe ito, at kagaya ng binanggit natin kanina, ito yung pinaka sa lahat ng mensahe. Ayan. Pinaka sa lahat, basta pinaka, ito angat doon sa mga mensahe na dumaan, mga kapatid. Pinakamahalaga, pinaka-importante, ito ay nga, sa alam ng kanyan, buong nakikinig kung ano yung pinaka sa lahat. Siya lang. Itong utos na ito na inyong napakinggan, mga kapatid. Para
pagdating ng oras, huwag niyong sisihin ng ating Ama, mga kapatid. Ha? Huwag niyong sisisihin ng ating Ama. Kung hindi niyo ito nagawa at dumating sa inyong parusa ng ating Ama, huwag niyo siyang sisisihin dahil sinugo ako ng ating Ama para ang lahat ay maligtas. Siya nawa. Pakinggan niyo na lang. Panoorin tayo patotoo, mga kapatid. Dahil yan ay isang pinaka the best na Ricardo sa programang ito, mga kapatid. Ay, mga kapatid, handa sa Taas na natin ang sabay-sabay tayo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si